Ang tunay na protektor ay ang atin pong Panginoong Diyos at hindi po ang Diyos-Diyosan o ang tinatawag nilang Santo Niño. Now I see a POV. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin natin ang Efeso Kapitulo 5, versikulo 11, ganito po ang mababasa natin. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Maliwanag, dapat talagang ibunyag ang mga gawain ng kadiliman. Napakaliwanag ng nakasulat sa Biblia. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong senador ng Pilipinas na si Senator Bato de la Rosa. Dati po siyang PNP chief, mga kababayan. At nung nakaraang 2025 midterm elections, pangatlo po siya sa lahat ng mga senador na nanalo, mga kapatid. At naging viral po ang Facebook post ni Bato de la Rosa noong kanyang kaarawan. At heto po, pinost niya noong November 13, 2025. Ang sabi niya, my patron saint, my ka-birthday always in January. Viva Pit Senyor Santo Niño. Sandali, wrong spelling pa yung senior. Akala niya siguro yung senior, parang senior citizen. Ako naman, grabe naman itong senador na ito. Talagang ignorante, ano? Totoo bang patron saint ni Bato de la Rosa ang Santo Niño? At kilala ba talaga ni Bato de la Rosa ang Santo Niño? Baka ikaw na nanonood ngayon, hindi mo rin kilala kung sino itong Santo Niño. Di tatalakayin na rin natin. Ayon sa Biblia, sino ba itong si Santo Niño? Yung Santo Niño kasi ay isang Spanish phrase na ibig sabihin ay Holy Child. Santo meaning holy, at Niño meaning child, mga kapatid. At sino ba itong Holy Child o Santo Niño na ito? Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35 ay mayroong ganitong pahayag. The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Sa nabasa natin, yung Holy Child daw ay tatawaging anak ng Diyos, mga kapatid. Itong phrase na Holy Child sa Luke chapter 1 verse 35 ng New American Standard Bible, pagdating sa La Biblia de las Americas, Santo Niño po yan. Sa Nueva Versión Internacional, Santo Niño din yan, mga kababayan. Ibig sabihin, ang Holy Child o Santo Niño ay tinawag na Son of God. Ibig sabihin nito, ang Holy Child na tinutukoy ay ang Batang Hesukristo, mga kababayan. Tama naman, ano? Saint yan, ano? Saint, ibig sabihin holy. Pero patron saint? Parang mali naman ata yun. Araw-araw dapat, hindi sa isang araw lang, di ba? Parang mali ata itong sinasabi ni Ronald Bato de la Rosa. Naku, tapos ka-birthday daw niya sa January. Kailan ba natin sineselebrate yung kaarawan ni Kristo? Hindi naman sa January. Naku naman, itong senador na ito, palpak. Tapos sabi niya, Viva Pit. Tapos yung spelling ng senior, S-E-N-I-O-R. Ano ba yan? Senior citizen? Nako naman, ito talaga, palpak talaga itong senador na ito, no? Bakit nanalo pa ito? Sorry, baka politika na ata yan. Okay, itong post na ito, mga kapatid, ay may mahigit na 33,000 na mga reaction.
At 2,300 comments, 1,100 shares as of recording, mga kababayan. At maraming nag-comment dyan, ano? O sabi ni kapatid na Sheena Carmela Suyo, he's not a saint. Sandali, saint si Kristo. Saint na holy. Pwede yun, ano? Okay lang yun, walang problema. Pero saint na kagaya ng mga santo na kilala natin, syempre, mas mahigit si Kristo doon. Okay, itutuloy natin. His baby, Jesus himself. January is not the fiesta for that baby, Jesus. Ayun. Nag-react doon si Senator Bato. Sabi niya dito, sige lang, basta we call him Santo Niño. Talagang ignorante talaga itong senador na ito. Sabi ni Lance Laksamana, December birthday niyan. Peking devotion. Peking devotion yung kalalabasan yan. Basta lang may ma-post siguro. Sabi ni kapatid na Romel Bailon Concepcion, when did the Holy Child became a saint po? Saint siguro na holy, siguro pagbigyan natin. Sabi pa, and who did transfer his birthday to January? Nako, grabe naman talaga. Yun yung mga comment na iilan, ano? At ito pang masaklap, itong si Senator Bato, in-endorso pa yan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako naman, no comment na nga lang. Ganun. Kaya itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, patron saint daw niya, di naman po pwede yon. Pangalawa, birthday daw niya sa January, hindi rin po pwede yon. Pangatlo, senior citizen. Di senior citizen si Cristo, delikado yan. Busted yan! Nako, talagang hindi niya kilala ang Santo Niño, mga kababayan. Naalala ko tuloy yung pahayag ni Pope Francis noong 2015, nung pumunta siya sa Pilipinas. Sabi niya, the Christ child is the protector of this great country. Ibig sabihin, ang Santo Niño ang idineklarang protector of the Philippines. Kaya sa pagpapatuloy ng ating episode, ang pahayag ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na sumuporta kay Ronald Bato de la Rosa tungkol sa ipinahayag na ito ni Pope Francis noon. At ang patron saint daw ni Senator Bato de la Rosa ang ating tatalakayin. Ito, panoorin natin ang video sa Ang Tamang Daan ni Bobby Fernandez at ni Michael Sandoval. Ito yun, panoorin natin. Kung Biblia ang ating sasangguniin, mga kaibigan, lalo po yung mga nanonood sa aming mga Katoliko, sino ang tunay na makapagbibigay po sa atin ng proteksyon, pag-iingat, pagsubaybay at pagkukupkup ayon po sa pagtuturo ng Biblia, kapatid na Bobby? Ang ating Panginoong Diyos. Yan ang ating mababasa dito po sa awit 145, 18 hanggang 20. Ang Panginoon ay malapit sa bawat tao na tumatawag sa Kanya upang humingi ng tulong. Ang Panginoon ay malapit sa bawat tao na tunay na sumasamba sa Kanya. Nakikinig ang Panginoon sa Kanyang mga tagasunod. Ginagawa ng Panginoon kung ano ang hangad ng Kanyang mga tagasunod. Tinutugon Niya ang kanilang mga panalangin at inililigtas sila. Pinoprotektahan ng Panginoon ang bawat tao na umiibig sa Kanya. Gayunmay, winawasak ng Panginoon ang masasamang tao. Kaya napakalinaw pong pahayag ng Biblia, ang tunay na nakatutulong sa atin, ang dumirinig sa ating mga panalangin, ang tunay na protektor ay ang atin pong Panginoong Diyos at hindi po ang Diyos-Diyosan o ang tinatawag nilang Santo Niño. Ayan, so base sa ating napanood, ayon sa kanila, Diyos-Diyosan daw ang Santo Niño ng mga Katoliko at ang Panginoong Diyos daw ang protector ng Pilipinas. Base sa awit 145, versikulo 18 hanggang 20. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Tama ba kanilang sinasabi? Sige nga, suriin nga natin. Diyos-Diyosan ba ng Iglesia Katolika ang Santo Niño? Uulitin natin, ang Santo Niño po na rebulto ay larawan ng Batang Kristo, mga kababayan. At ayon po sa unang Korinto 8:4, ang sabi dito sa unahan, kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Napakaliwanag, ang Diyos-Diyosan daw, larawan ng mga bagay na di totoo. Kung Diyos-Diyosan ang Santo Niño na rebulto, mga kapatid, ibig bang sabihin, itong Santo Niño, larawan ng
hindi totoo na si Kristo. Naku naman, parang mali naman ata yun, mga kababayan. Naku naman. Pero, hindi tayo tutol na ang Panginoong Diyos ay protector ng Pilipinas. Pero tanong, sinong Panginoong Diyos ang tinutukoy nila na siyang protector of the Philippines? Alam naman natin na hindi naman sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sigurado tayo, ang Diyos Ama po ang kanilang tinutukoy, mga kababayan. Kaya tanong, biblical din ba na sabihin na si Kristo ay ang protector ng mga tao, lalong-lalo na dito sa Pilipinas? Ang sagot, Biblia din ang ating tatanungin. Ikalawang Tesalonica 3:3. Ganito po ang mababasa. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dito sa ating nabasa, ang Panginoon daw ang mag-iingat sa atin. Kung sa English yan, sa New International Version, ang sabi, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Napakaliwanag. The Lord will protect us from the evil one. Di protector nga, di ba ganun yun? Ako naman, tanong, dahil hindi specify, sino bang Panginoon o Lord ang tinutukoy sa talatang ito? Susuriin natin yan. Yung binasa natin, ikalawang Tesalonica 3:3. Ang babasahin naman natin, ibababa natin sa versikulo 6. Ang sabi, in the name of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, sa buong chapter ng ikalawang Tesalonica, ang binabanggit na Lord dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Ibig sabihin, si Kristo po ang Panginoon o Lord sa talatang ikalawang Tesalonica 3:3, mga kapatid. It follows that biblical po na sabihin na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang protektor ng Pilipinas, mga kababayan. At ibig sabihin din ito, biblical din na sabihin na ang Santo Niño ay protector of the Philippines, mga kababayan. Ibig sabihin, tama si Pope Francis, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministrong ito, Ang tunay na protektor ay ang atin pong Panginoong Diyos at hindi po ang Diyos-Diyosan o ang tinatawag nilang Santo Niño. ang masasabi ni Kabornok dyan, busted yan, mali yan, mga kababayan. Kaya tama po ang nakasulat sa Biblia. Kailangan talagang ipahayag natin ang gawain ng kadiliman, gaya ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo at saka yung pagka-ignorante ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Kung nagustuhan mo ang ating episode ngayon, paki-click ng like button at paki-subscribe na rin sa ating bagong YouTube channel sa Factbusters PH. Puntahan din ang ating isa pang YouTube channel, Tagasuri PH, at mag-subscribe na rin doon, mga kababayan. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters! Nako, si Cristo pala ginawa pang senior citizen ni Bato de la Rosa. Nako, facepalm nga. Nako naman. I am Catholic. I am